At para naman po doon sa nagtatanong tungkol po sa kanilang destiny, kung meron po bang good luck para sa kanila. Meron pong tao na lumapit sa akin. Lihim siyang lumapit, hindi niya sinabi sa kanyang mister na siya ay magtatanong sapagkat ayon sa kanya, siya ay sinisisi ng kanyang mister sa pagkaubos ng pera nila. Siya raw ang pinagbibintangan kaya naubos ang pera nila. Ayon sa kanya, sila ay mayroong negosyo buy and sale at talaga namang lumago ito at nagdulot ng swerte sa kanila dahil nakabili sila ng mga ari-arian, bahay at sasakyan. Kaya lang, yung ibang mga sasakyan na benta ang natira sa kanila, lumang sasakyan na lang at bahay. At ang mister niya ay palagi na lang sinasabi sa mga kamag-anak nila or sa mga kaibigan na yung siya raw ang nag-ubos ng pera nila. Ang tanong niya, meron pa bang pagkakataon para sa kanya? Siya po ay 62 years old na, ang mister niya ay 62 rin, pareho sila ng zodiac sign, nagkaiba lang sa buwan. Nung tinignan ko yung kanyang destiny, dahil ayon sa kwento niya, siya ay sinisisi ng kanyang mister, nakita ko po na meron pa. At ito ay pagdating ng 64 years old. Pagdating niya ng 64, magbabago ang chart niya at maaaring magdulot na ito ng swerte sa kanya. Kaya lang po, malaking question mark para sa kanya. Ang wealth elements niya ay challenge para kay Mister. So, paano ninyo ito gagawin? Kung ang swerteng elements mo na dapat ilagay mo sa tahanan mo, nagdudulot naman ng challenge sa mister mo. Mamaya po pag-uusapan natin yan para alam ninyo ang gagawin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para lang po sa mga nagtatanong tungkol sa kanilang destiny chart, kung may good luck pa ba para sa kanila. So ito po, dapat malaman ninyo ito para alam ninyo ang gagawin. Merong nagtanong sa akin, palihim na nagtanong, siya daw po ay sinisisi ng kanyang mister at pinagbibintangan siya na inubos yung pera nila, kaya bumalik sila sa dati nilang kalagayan. Sila daw po ay mayroong buy and sale at talaga namang lumago ito at nagdulot sa kanila ng pag-angat. Nakabili ng sasakyan at bahay. Ngunit, ang mga sasakyan na nabili nila, karamihan po rito na ibenta. Isa na lang ang natira sa kanila at yung bahay. At ngayon, na sila ay 62. So, 62 na sila pareho. Nagkakaroon ng pagtatalo o nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil na doon sa sinasabi na inubos niya yung pera nila. So, ang tanong niya, meron pa bang good luck energies para sa kanya? So, tinignan ko ang kanyang chart at nakita ko pagdating niya ng 64, mababago po yung chart na meron siya at magkakaroon ng balanse, posible na itong magdulot ng wealth sa kanya. Kaya lang, ang wealth elements niya po ay nagiging challenges para kay Mister. So, ibig sabihin, kung maglalagay siya ng marami ng wealth elements niya, mas magkakaroon ng challenge yung asawa niya. Mas mahihirapan, mas dadami ang problema. Ano nga ba ang gagawin kung ang wealth elements ng isa ay nagiging challenges naman sa kanyang partner? So, mayroong cure po para dyan. Tinitingnan kung ano yung elements na nagiging dahilan ng challenges ng isa at dyan kukuha ng basehan para sa cure. Para mapakinabangan nilang pareho yung wealth energies na meron sila. Ngunit po, kapag hindi ninyo ito na-cure, dito na nagmumula yung ang laki ng kinikita or may kinikita naman na uuwi sa wala. So, kailangan po tingnan yan at lagyan ng cure. Ilan lamang yan sa mga tinitingnan kasi po, ang pagbasa po ng destiny chart ay hindi binabasta-basta. May mga tinitingnan tayo para po pati yung membro ng pamilya ay mag-benefit. Walang mapapahina or walang
mamalasin or magkakaroon ng challenge. Pero, pwede kang maglagay ng mga pang-akit, ng wealth energies, pwede po yan. Kaya nga inilalagay natin sa direction sa tahanan natin, nilalagay sa front entry, nilalagay natin sa dining table, sa kitchen. Pwede po yun. Pwede yun para doon pa lang nakakaakit na kayo ng good luck energies nang hindi kayo tumitingin sa destiny ninyo sapagkat tatawagin po kayo ng kapalaran ninyo kahit hindi ninyo ito alam, basta po naiayon ninyo yung tahanan ninyo. May mga tao na yumaman sila nang hindi nila alam ang kanilang destiny. O kanilang destiny reading, wala sila nun. Pero yumaman sila kasi po, natap nila yung mga energy sa tahanan nila. Yung iba nga po nakilala ko, gumaya lang. Nakita daw nila sa malalaking bahay, ganitong halaman ang tinanim. Tinanim nila sa kanila. Yumaman sila. Gumaan ang buhay nila. At dun, yun ang ipinasa nilang kaalaman sa mga kaanak nila. Na tingnan ninyo yung bahay na mayayaman, gayahin nyo yung halaman nila. Dito po, wag pong basta gayahin. Dapat po, tingnan nyo rin kasi may mga tahanan na nakatayo sa south area, kaya ang mga halaman nila ay mga fire colors, may mga thorns, may mga ganon, mga roses. So, hindi po dapat basta-basta ginagaya din. Dapat po tinitingnan. Ngayon po, madali nang malaman ang direction ng tahanan ninyo para makaakit ng good luck energies. Kahit hindi kayo tumitingin sa destiny chart ninyo, pwede pa rin kayo makaakit ng swerte sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay po na nagdudulot ng swerte. Kaya hindi ko po sinagot muna yung mga nagko-comment ng kanilang mga birthday. Kasi po, kailangan po, kung kayo po ay may partner, kailangan pati partner ninyo, i-comment nyo rin yung birthday para makita po kung yung wealth mo ba, wealth elements mo ba, ay good para sa partner mo. Kasi kung hindi siya good sa partner mo, gagawaan natin ang paraan para ma-cure yun, para hindi magdulot ng kahinaan sa partner mo. Magdudulot pa ng problema yan. Okay? Kaya hindi natin tinalakay mga madam kasi kung may partner po kayo, isasama nyo rin yung birthday niya para ito ay makita. Ngayon naman po, sa pagsagot naman po nito, hindi natin ito pwedeng pag-usapan na diretso sagot na lang. Kasi po, baka gayahin niya ng iba. So, sa lahat po ng gusto malaman yung kanilang destiny, pinag-iisipan ko po sa kung paano paraan po kayo masasagot ng kayo lang ang nakakaalam. Kasi po, hindi basta-basta ang mga bagay na ganito